Taong 2022, isang matandang residente ang naglalakad sa kalsada sa nayo ng Borno sa Hilagang Italia. Habang naglalakad sa bulubunduking kalsada, siya ay napatingin sa bandang ibaba at may nakita na 4 na itim na plastic bags na nakahiga sa isang kanal. Ang lugar na iyon ay madalas na pagtapunan ng mga tao ng basura, ngunit hindi naman iyon ang tamang tapunan, kaya naisip na lang ng matanda na kuhanin ang mga iyon at isakay sa kanyang pick-up truck para dalhin sa tamang tapunan. Gayunpaman, oras na damputin niya ang mga plastic bags, siya ay nagtaka dahil iyon ay may kabigatan. At nang iyon ay buksan, agad na bumulaga sa kanya ang isang human hand. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Carol Maltesi. Wala pang 10 minuto nang dumating ang mga otoridad. Isang patrol officer ang nakakita din ng mga plastic bags na yon at nagplano na balikan ang mga iyon bago natuklasan ng matandang residente. Nang buksan naman, isang buong katawan ng hubad na babae ang nakita na hiniwa ng 15 piraso. Ang mukha nito ay sinunog at severely disfigured. Batay sa level ng brutality na nakita, malaki ang tsansa na ang sospek ay mayroong malalim na hinanakit bilang motibo na maaaring mayroong kaugnayan sa romantiko o sexual na relasyon sa biktima. Base sa ginawang pagsusuri, ang labi ng biktima ay perfectly preserved, na tila ba napas lang kamakailan. Sinasabing nakatulong ang klima para doon, pero kalagitnaan pa lamang ng Marso noon at ang klima ay hindi pa ganoon kalamig. Mas malaki pa ang tsansa na ang labi ay inilagay sa freezer at nanatili doon ng matagal na panahon. Saka itinapon sa kanal kung saan iyon nakita noong March 20. Ang mga otoridad naman, kasama ng ilang firefighters ay sinubukan na bumaba sa bulubundukin para maghanap ng maaaring ebidensya tulad ng murder weapon o ano paman, ngunit umakyat silang bigo at walang daladala. Para sa pagkakakilanlan, ang biktima ay isang babaeng Caucasian na nasa 35 hanggang 50 anyos ang edad. May taas na 160 sentimetro at may bigat na humigit kumulang 50 to 55 kilos at may maitim na buhok. Walang babaeng tumutugma sa deskripsyong ito ang naiulat na nawawala sa rehiyon ng Lombardy sa Italia. Kung ang fingerprint naman ang pagbabasehan, ang salarin ay sinunog ang mga iyon. Mayroon namang nakita na iba't ibang tattoo ang babae na 11 ang kabuuan at maaaring higit pa dahil kung titignan, ang ilang balat ng biktima ay may tuklap na maaaring kinalalagyan ng ibang mga tattoo noon. Ang ibang mga tattoos naman ay distinct at makikita sa iba't ibang parte ng katawan. Ang mga otoridad ay naglathala ng mga larawan ng mga tattoos na ito sa lahat ng mga lokal na pahayagan at nagtanong din ng ilang mga tattoo artist. Nagbabakasakali na mayroon silang natandaang individual na nagpagawa nun. Naniniwala ang mga otoridad na ang mga tattoos na ito ay kakaiba at hindi imposible na wala ni isa man sa mga makakakita dito ang hindi iyon maaalala. Sa kasamaang palad ay dumaan ang 1 linggo nang wala silang natanggap na impormasyon hinggil doon, hanggang isang journalist ang nakipag-ugnayan sa kanila. Noong March 26, isang mamamahayag mula sa online na pahayagan sa bsnews.it na si Andrea Tortelli ang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa isang kaibigan na nakabasa ng isang artikulong inilathala niya matapos ibahagi ng pulisya ang mga tattoo at naglabas ng kanilang pampublikong apela. Sinabi ng kaibigang ito kay Andrea na noong December 6, 2021, nakikinig ito sa isang broadcast sa radyo na nagtatampok ng isang panayam sa isang babaeng aktibo sa industriya ng adult entertainment na lumabas sa palabas sa ilalim ng pangalang Charlotte Angie. Matapos marinig ang panayam,
Sinimula ng kaibigan na i-follow si Charlotte sa pangunahing social media nito na OnlyFans account. At ayon sa kaibigan, ang mga tattoo ni Charlotte ay eksaktong tumutugma sa biktima. Si Andrea naman bilang isang mamamahayag simula noong siya ay 17 taong gulang, hindi siya nagpadalos-dalos at sinimulan ang kanyang investigasyon. Agad na binisita ni Andrea ang lahat ng social media account ni Charlotte at zoom in ang mga imahe frame by frame upang ihambing sa mga opisyal na inilathala ng mga pulis. 8 sa mga tattoo ay halos perpektong tugma sa mga larawan na iyon. Sa halip na agad na ilathala ang natuklasan, nagpasya si Andrea na mag-imbestiga pa. Una sa lahat, hindi na nakapag-upload si Charlotte ng kahit isang bagong content sa alinman sa kanyang mga social media account simula noong Enero Agis. Gayunpaman sa kabila ng biglaang paghinto ng online na aktibidad nito at ang biktima ay tinatayang patay na hindi bababa sa 1 o 2 buwan base sa pagkaka-freeze niyon, walang sino man ang nag-file kay Charlotte na missing. Sa patuloy na investigasyon ay nakita ni Andrea ang phone number ni Charlotte at sinubukan na i-message iyon sa WhatsApp. Siya naman ay agad na naka-receive ng reply na nagsasabing ayaw ni Charlotte na makipag-usap sa mga journalist at nagretiro na sa adult entertainment. Si Andrea naman ay binanggit din ang bangkay na nakita sa Borno kung saan siya ay naka-receive naman ng reply, quote, "Naiintindihan ko. Maraming tao ang nagsabi sa akin tungkol sa babae na iyon. Sa kabutihang palad ay maayos naman ako." Sinubukan naman ni Andrea na humingi ng maigsing audio clip na kahit ilang segundo lamang ang haba para kumpirmahin na si Charlotte nga talaga ang kausap, ngunit wala siyang natanggap na reply. Sinubukan naman niyang direktang tumawag na, ngunit 2 beses nang hindi sinagot ang tawag niya. Dito na niya nakumpirma na si Charlotte ay patay na at ang may hawak ng telepono nito ang pumatay dito. Muli ay hindi muna inilathala ni Andrea ang lahat ng mga nalaman at sa halip ay nakipag-ugnayan sa pulisya ng Borno. Sinabi niya sa mga ito ang kanyang mga nalaman tulad ng mga tattoo sa katawan ni Charlotte, ang contact information at pinaniniwala ang huling address nito, maging ang palitan ng mga text sa WhatsApp. Agad namang umaksyon ng pulisya at sa pamamagitan ng mga nakuhang impormasyon galing kay Andrea ay nalaman ang tunay na pangalan ni Charlotte. March 28 ng kanilang opisyal na kinilala ang biktima na ang 26 anyos na si Carol Maltesi. Si Carol Maltesi ay ipinanganak noong December 23, 1995 sa Monza sa rehiyon ng Brianza. Siya ay halos pinalaki ng kanyang ina sa maliit na bayan ng Sesto Calende matapos lumipat ang kanyang ama sa Netherlands upang magbukas ng bar kasama ang kanyang kapatid matapos ang diborsyo ng kanilang mga magulang. Noong kanyang kabataan ay kanyang kinahiligan ang pagsasayaw, pagsakay sa kabayo at pagbabasa, at nang nasa hustong gulang ay inilarawan bilang masayahin, adventurous at madalas na nagpo-post online tungkol sa kanyang pagkahilig sa traveling. Siya ay nag-enroll sa isang vocational school para sa fashion at clothing at nagtapos noong 2015 na may final grade na 85 out of 100. Pagkatapos ng graduation, lumipat siya sandali sa lalawigan ng Verona kung saan siya ay nagkarelasyon sa isang lalaki at nagkaroon ng anak dito noong 2016. Unfortunately ay hindi nagtagal ang relasyong ito at pagkatapos maghiwalay, ang anak ni Carol ay nanirahan kasama ang kanyang ama sa lalawigan ng Verona. Ayos naman ang relasyon ni Carol sa anak at regular na dinadalaw at kinakausap ito kung saan siya ay nagpaplano na makasama din iyon in the future. Sa naging hiwalayan, si Carol ay tumira sa Sesto Calende para tulungan ang may sakit na ina. At 2020 nang siya ay nagkaroon ng sariling apartment sa Resaldina. Nagtrabaho siya bilang isang sales assistant sa isang clothing boutique at kalaunan sa isang shopping center. Sa kasamaang palad, ang pandemya na COVID-19 ay nangyari kung saan isa sa pinakagrabeng tinamaan ang Italy. Karamihan ng mga industriya ng retail ay nagsara, kaya si Carol ay nawala ng trabaho. Bilang kailangan ng pera pangtusto sa lumalaking anak niya,
Kailangan ni Carol ng pagkakakitaan, ngunit hindi naman siya makalalabas basta-basta ng bahay dahil sa pandemya. Perfect timing at ng panahon na iyon, isang website na tinatawag na OnlyFans na ang main content ay pornography ang nagsimulang pumatok. At si Carol ay nagdesisyon na subukan yun. Noong una, puro softcore na nilalaman lamang ang pinopost ni Carol. Pero dahil alam niyang mas malaki ang kitaan kung siya ay mag-post ng hardcore, iyon din ay kanyang sinubukan at nagsimulang gamitin ang pangalang Charlotte Angie. Pagsapit ng December 2021, si Carol ay kumikita na ng humigit kumulang 10,000 euros kada buwan at successful enough para maimbitahan bilang isang guest sa isang radio show. Kasabay ng kanyang pag-angat ay ang pagpaplano naman ni Carol na lumipat sa Verona para mapalapit sa kanyang anak na noon ay 5 taong gulang na. Nagsimula rin siyang magkaroon ng long-distance relationship sa isang adult film actor na nakabase sa Prague, kung saan pinag-uusapan ng dalawa ang posibilidad na lumipat ang isa sa kanila sa Italy upang magkaroon sila ng buhay na magkasama. Nakipag-ugnayan si Carol sa isang real estate agency sa Verona upang magtanong ng mga paupahan at sa plano na ito, iyon ay sinabi o isinangguni niya sa kanyang pinakamalapit na kasama at dating kasosyo sa negosyo, ang 42 anyos na si David Fontana. Si David ay ipinanganak sa Milan noong 1979. Siya ay nagtrabaho sa HR department ng isang malaking bangko sa Milan at 20 taon ng kasal. Siya din ay active sa social media bilang isang food at travel vlogger na mayroong humigit kumulang 13,000 followers. Siya ay gumagawa din ng mga cooking classes at sinumang dumalo sa mga iyon ay nagsabing siya ay isang kind at passionate na tao. Sa kabuuan ay wala namang gaanong kakaiba o katakataka sa kanya hanggang nakilala niya si Carol. Noong October 2020 ay nakita ni David si Carol sa isang hotel sa Milan. Matapos noon ay nakipag-ugnayan siya sa OnlyFans account nito at ipinakilala ang sarili bilang isang kliyente na interesado sa pagkuha ng litrato ni Carol bilang isang model. Sa huli, noong sila ay nagkita ay alam niyo na. Binayaran ni David si Carol para sila ay maging isa. Matapos ng ilang buwan ay tuluyan nang nahumaling si David kay Carol. Hanggang sa si David ay hiniwalayan pa ang asawa nito ng 20 taon at nagrenta ng apartment sa parehong palapag ng apartment ni Carol. Sa una ay nagkaroon nga ng relasyon ang dalawa. Hindi iyon nagtagal, gayunpaman, wala naman silang naging problema sa isa't isa. Kung saan si David ay nagsilbi pa bilang photographer, manager, driver at paminsan-minsan ay kapartner. Meron siyang ekstrang susi sa apartment ni Carol. Tumatanggap ng humigit kumulang 10% ng kinikita nito at minsan ay lumalabas pa sa mga content ni Carol. Bukod sa pagiging anino ni Carol, si David ay gumawa din ng isang social media account kung saan siya ay nag-upload ng hindi kaaya-ayang imahe ng iba't ibang babae kabilang na si Carol. Kalaunan, si Carol ay nagkaroon ng bagong karelasyon at iyon ay alam naman ni David. Gayunpaman deep inside ay hindi nito gusto iyon at tila ba isang glue na kasama ni Carol 24/7. October 2021, sinabi ni Carol kay David ang plano nitong lumipat sa Verona para mapalapit sa kanyang anak, posibleng lumipat sa Prague at tuluyang magretiro sa industriya ng adult entertainment. Ang mga sinabi na ito ni Carol ay shocking para kay David na sinubukan naman na kumbinsihin si Carol tungkol doon. Samantala, ang mga otoridad naman sa pagkakakilanlan ng biktimang si Carol ay sinubukan na i-check ang mga CCTV footage at toll road data para i-trace ang sasakyan ni Carol at nakita na ang sasakyan ay minaneho ni David. March 28 naman, nang si David ay nagtungo sa pulisya kasama ang isang kaibigan ni Carol. Napagpasyahan ni David na iyon na ang pinakamagandang oras para iulat ang pagkawala ni Carol. Nagpakilala siya sa pulisya bilang isang kapitbahay
na nag-aalala tungkol sa kung gaano na katagal mula nang huli niya itong makita. Ngunit dahil ang mga otoridad ay mayroon ng hinala sa kanya, siya ay question pa at tila ginisa. Mayroong mga kontradiksyon sa kanya mga salaysay at mayroong sinabing mga impormasyon na hindi inilabas sa publiko. Kaya sa loob lamang ng 3 oras, ang pagtatangkang pag-ulat ni David sa pagkawala ni Carol ay nauwi sa pag-amin. Ang kanyang confession ay umabot ng 3 oras kung saan sinabi niya sa una, quote, "Oo, ako nga. Ako ang pumatay kay Carol at sasabihin ko sa inyo kung paano." Noong December 22, 2021, 3 linggo matapos lumabas si Carol sa palabas sa radyo, gumawa si David ng peking OnlyFans account sa ilalim ng isang pangalan na literal na nangangahulugang babaero. Sa pagitan ng January 3 at January 11, ginamit niya ang account na ito para magpagawa ng serye ng mga video mula kay Carol. Ang huling video sa serye ay isang bondage video kung saan itatali at bubusalan si Carol habang pinipigilan at sinasaktan ng lalaking aktor. Sa peking kontekstong ito, mayroon siyang isinama sa script. Nahihingi ng lalaking aktor na ibigay ni Carol ang password sa cellphone nito bago ito itali. Ang gagawing content ay nakadisenyo kung saan gagawin ng babae at lalaki ang less violent sa una at ihuhuli ng i-film ang pinakamarahas. Tinanggap ni Carol ang offer at ang shooting ay nakaschedule sa umaga ng January 11. Dahil wala naman itong masyadong kilala na tao na malapit, walang ibang pagpipilian si Carol kundi ang hilingin kay David na maging ang lalaking aktor, kung saan syempre ay pumayag naman si David. Nang araw na yon, dumating si David sa apartment ni Carol matapos humiling si David sa pinagtatrabahuhang bangko na mag-work from home. Pagkatapos ay magkasama nilang kinunan ng unang video na isang softcore na eksena. Pagkatapos ay lumipat sila sa itaas na palapag na apartment kung saan naka-install ang isang poste na ginagamit para sa lap dancing sa kwarto. Bilang bahagi ng pangalawang video na kanilang kukunan, itinali ni David ang mga pulso at paa ni Carol gamit ang adhesive tape. Nilagyan ng itim na plastic bag ang ulo at tinakpan ang bibig gamit ang tape. Ayon kay David, iyon ay mga bahagi ng script. At kasama na dito ang paghampas niya ng mahina kay Carol gamit ang martilyo sa hita at tiyan nito. Ngunit ang nangyari ay hinampas niya ng 13 beses si Carol sa ulo nito. Sa ginawa na ito ay pinagdiinan ni David na siya ay nawalan lamang daw ng kontrol. Matapos noon ay napansin niya naman na namulikat ang mga binti ni Carol. Kaya kumuha siya ng patalim sa kusina at ginamit iyon sa lalamunan na ayon muli kay David, ginawa niya daw iyon bilang isang act of mercy para tapusin na daw ang ika nga ay paghihirap ni Carol. Nanatili si David sa apartment ng ilang sandali bago kinuha ang telepono ni Carol at sinagot ang mensahe ng iba at nagpanggap bilang si Carol. Noong January 12, nagmaneho si David papunta sa isang tindahan ng mga gamit at bumili ng palakol at metal na hakso. Base sa resibo, ang oras na nakalimbag doon ay 2 oras pa lamang ang lumipas nang namatay si Carol. Pagkatapos ay tinawagan ni David ang bangko at sinabi sa kanila na nagpositibo siya sa COVID-19. Kaya siya ay binigyan ng mandatoryong 7 araw na pahinga na inilaan niya naman para pagtakpan ang kanyang krimen. Ginamit ni David ang mga biniling patalim sa pagpiraso ng humigit kumulang 15 piraso at sinubukang tanggalin ang balat sa katawan para maalis ang mga tattoo. Gayunpaman ay hindi siya nagtagumpay. Bumili rin si David ng isang malaking chest freezer at nang iyon ay dumating ay inilagay ang mga piraso sa 5 plastic bags bago inilagay sa freezer. Ang pinakamalaking bahagi sa plano ni David ay ang pagpapanggap para maantala na may makapansin na nawawala si Carol. Ginamit niya ang telepono nito
at nagreply sa mga mensahe mula sa pamilya, mga kaibigan at kasintahan ni Carol. Medyo naging wais siya pagdating dito at ginaya ng eksakto ang estilo ng pagsusulat ni Carol. Bilang manager nito, may access naman siya sa OnlyFans account ni Carol, kaya gumawa siya ng isang post na nag-aanunsyo sa mga subscriber na gusto muna ni Carol ng isang break para gumugol ng oras kasama ang anak nito, kasabay din ang paggawa nito ng film abroad. At kung sino man ang may gusto na makipag-ugnayan, ay kontakin ang isang nagngangalang Dave. Bilang parte pa din ng pagpapanggap, ginamit din ni David ang mga credit card ni Carol upang bayaran ang upa at mga bayarin sa kuryente at tubig, pati na rin ang paminsan-minsang pagkain sa ilang restaurant at pagbayad din sa gasolinahan, para palabasin na buhay pa din ang biktima. Para naman sa ama ni Carol, para hindi maghinala, siya ay nagpadala ng mga voice recordings doon, kasama na ang isang birthday wish. Pagdating naman sa boyfriend ni Carol, siya ay nag-message doon noong January 13 bilang kanyang sarili, na nagsasabi na si Carol ay hindi na gustong makita pa ito at gusto munang mapag-isa. Sinubukan ng nobyo na tumawag, ngunit syempre ay hindi iyon sinagot ni David. At nag-message lamang bilang si Carol at sinabing natulog iyon ng buong araw. Para sa lahat ng ito, gaano man kaganda ang kanyang pagpapanggap, alam ni David na hindi magtatagal ay may maghihinala na, kaya kailangan niya nang mag-dispatch sa. Nagrenta siya ng isang bahay bakasyunan sa probinsya ng Varese at dinala ang mga parte doon. Matapos noon ay dinala niya naman ang mga iyon sa isang public outdoor barbecue place at sinubukan na sunugin ang mga iyon gamit ang alkohol at gasolina. Ngunit nabigo dahil hindi naging sapat ang pagkakasunog ng mga iyon, kaya dinala niya muli ang mga ito sa apartment sa Resaldina at ibinalik sa freezer. Para pa din sa pagdispatsa, ay sinimulan niya naman na saliksikin ang lokal na heograpiya upang makahanap ng mainam na lokasyon para itapon ang mga garbage bags. Siya ay naghanap ng mga lugar sa kalsada para sa mga lugar na maaaring itapon ang mga iyon. March 20, nang inilagay ni David ang mga garbage bag sa likod ng sasakyan ni Carol at nagmaneho patungong Borno, kung saan niya inihulog ang mga bag sa kanal bago bumalik sa Resaldina. Sa kabila ng masusing pagpaplano, pagpapanggap at 69 na mga araw na nakalagay ang mga labi sa freezer, ang mga labi ay agad na natuklasan bago pa man nakarating si David sa apartment na tinitirahan. Pagkatapos ng pag-amin na ito, agad na inilagay si David sa bilangguan at wala pang isang araw ay ikinulong sa pre-trial detention. Samantala, ang pulisya ay pinuntahan ang apartment ni Carol at David. Gamit ang luminol testing, natagpuan nila ang maraming bahid ng dugo sa apartment ni Carol sa kabila ng ginawang effort ni David na paglilinis. Sila ay nakakuha rin ng maraming basahan na ginamit sa paglilinis na may bakas pa rin ng DNA. Naroon pa rin ang poste na naka-install sa silid kung saan itinali si Carol. Nalinis na rin ang poste, ngunit nanatili rin ang mga ebidensya doon. Ang malaking chest freezer naman ay naroon pa din na sa sobrang laki para magkasya sa maliit na kusina ng apartment ay bahagyang nakausli sa isa pang silid nang dumating ang mga pulis. Nagsimula ang paglilitis kay David noong November 24, 2022. Taliwas sa kanyang mga pahayag na nawalan siya ng kontrol, ang prosekusyon ay mayroong nakuha mga ebidensya na salungat sa lahat. Pinagplanuhan niya ng mabuti ang lahat simula nang siya ay gumawa ng account sa OnlyFans at agad-agad na bumili ng mga patalim para sa pagparte. Isama mo na dyan ang pagkuha ng password ng telepono ng biktima para sa kanyang pagkukunwari, kaya malinaw na ang nangyayari ay premeditated. July 12, 2023, si David Fontana ay nahatulan ng guilty sa pagpatay kay Carol Maltesi at napatawan ng 30 taong sentensya at pagbabayad ng 50,000 euros sa pamilya ng biktima.
Napagpasyahan ng hukom na bagamat iyon ay isang crime of passion, ang di umano ay damdamin ni David ay tila nayurakan na naging dahilan ng krimen. Kaya siya ay nabigyan lamang ng mababang sentensya kaysa inaasahan. Ang 30 taon ay kabuuan lamang ng sentensya at ang binigay ay 24 na taon sa pagpatay at 6 na taon naman sa pagtago at pagtapon ng bangkay. Sa nakuhang sentensya, ang pamilya ni Carol maging ang karamihan sa publiko ay talagang nagalit. Para sa kanila, ang trabaho ni Carol ay naging isang malaking faktor ng naging desisyon ng hukom. Ayon pa sa kanila, si David ay maaaring mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong kung si Carol ay mayroong ibang trabaho. Ang galit sa naging hatol ay sobrang lala, kung saan ang mismong hukom ay nagbigay ng pahayag para depensahan ang sarili at sinabi na ang kanyang hatol ay magiging pareho lamang kahit pa si Carol ay isang madre. September 19, 2023, si David ay nag-apply para maidagdag sa isang restorative justice program at natanggap. At naging unang tao sa Italia na nakagawa ng malalang krimen na natanggap sa programa. Ang pamilya ng biktima ay talagang nasyak nang narinig ang balita at tumangging makibahagi sa programa. Samantala, ang prosekusyon at ang pamilya ni Carol naman ay naghain ng apela na dininig noong Pebrero 2024. Sa pagdinig na ito, humingi ng tawad si David sa pamilya at nag-electronic transfer pa ng 39,000 euro sa anak ni Carol. Hindi naman iyon nakatulong dahil bukod sa hindi ito humingi ng tawad, iyon ay nagbigay din ng amount ng mas maliit kaysa inaasahan. Ang prosekusyon ay nagpasa ng eksakto mga ebidensya na ibinigay nila noong unang mga paglilitis at nakita ng Court of Appeals ang dapat na makita na hindi nakita ng unang hukom, ang premeditation. Dahil dito, February 2024, si David ay nabigyan ng life sentence at ang kabuuang kabayaran na dapat ibigay sa pamilya ay naging 180,000. Kalaunan, si David naman ang nagpasa ng apela at September 2024 nang ang Korte Suprema ay pumanig sa kanya. Ang life sentence ay na-overturn at iniutos na magkaroon ng retrial para i-evaluate kung ang nangyari nga ay premeditated. May 2025, nang si David ay muling nabigyan ng life sentence na muli niyang pinasahan ng apela at February 26, nang ang Korte Suprema ay muling in-overturn ang parusa sa dahilan na dapat muling suriin at patunayan na mayroong nangyaring premeditation at muling nag-utos ng isang retrial. Sa ngayon ay hindi pa nakatakda ang petsa para sa ikatlong paglilitis na ito. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!